Nakatikim naman ng sermon sa mga senador ang organizer ng Boss Ironman Motorcycle Challenge na sinagawa sa Mindanao kung saan may mga naiulat na namatay at nasugatan. Uinusisa po sa pagdinig sa Senado ang kinikita ng organizer na tinawag nilang charity event. Ibabalita po yan ni Mar Gabriel. Mar? Pag itong Boss Ironman, garapalan, beating the red light, okay lang. Nandiyan pa yung HPG, nandiyan pa LTO, nakatungangan, nakakursumano, paano? Wag ka kasama LTO at saka HPG. This is stupidity. Totoo to. It has to be stopped. Or, kung ayaw nyo mapastop, gawa kayo ng paraan na sumunod kayo sa batas trapiko. Hindi kayo above the law. Sinabon ng mga senador sa pagdinig ng Senate Committee on Tourism ang mga organizer ng Boss Ironman Motorcycle Challenge na isinagawa sa Mindanao nitong Pebrero. Dahil yan sa mga naitalang aksidente na ikinasawi ng isang participant rider na bumangga sa isang tricycle sa Kibawe, Bukidnon kung saan 6 na mga pasahero ang nasugatan. May hiwalay ding aksidente sa Lantapan, Bukidnon at iba pang lugar sa Mindanao. Itinanggi naman ng mga organizer ang ulat na may 7 taong gulang na bata na namatay sa aksidente. Merong sir, merong mga injured sir na marami, 6 sir, is doon sa Kibawe sir. Pero walang reported sir na may 7 years old. So, ano po ito? Fake news. Hindi po namin sir verify kung saan galing yung sir, yung report na yun. Hindi po totoo yung merong namatay na bata katulad ng nabalita, no? Kasi kung meron yon, unang-una, malalaman po ng kapulisan at i-inform kaming organizer para po dun sa matulungan namin. It's very unfortunate nga po na tinamaan sila nung isang rider natin na ikinamatay nung rider. Doon po sa incident na yon, may bata po kasi na involved doon. Although hindi naman 7 years old yata yun. Nagkaroon po siya ng leg injury pero Sa mga na-aksidente. Tinulungan at ipinagamot daw ng mga organizer ang mga nadamay sa aksidente. lahat po nung aksidente na we were informed, no, at saka yung mga nalaman namin, lahat po tinulungan namin. Ayon sa mga organizer, malaki ang naitulong ng aktibidad para mapalakas ang turismo at ekonomiya ng Mindanao. Kasama raw sa mga highlights ng event ang pagdaan ng mga riders sa Matanog, Maguindanao del Norte, malapit sa Camp Abubakar na dating sentro ng bakbakan ng gobyerno at ng puwersa ng MILF. Decades ago, that corridor was associated with war and division. Today, because of initiatives like the BIMC, that same stretch of highway has become a road of passage for unity, endurance, and peaceful engagement. Hundreds, if not thousands of riders and observers traverse that historic ground, not as combatants, but as participants in a national event. In doing so, they bore witness to transformation. Pero sa kabila nito, hindi raw papayag si Senator Raffy Tulfo na ipagpatuloy ang event kung hindi masusolusyonan ang mga aksidente na tila kakambal na raw ng aktibidad. And lastly, Mr. Chair, eto nag-hearing tayo, Senado. And then, igugo natin sila. Next year, gugo sila. May namatay na naman. May mga aksidente naman. Para tayong kengkoy dalawa dito. Inusisa rin ni Senator Raffy ang kinikita ng mga organizer ng nasabing charity event. Sana pupunta. Kasi kung ito lang pagmamayabang nyo, kaya kong gawin to, hindi sa pagmamayabang. Almost every month ginagawa ko to nang wala akong kinukuha pera kahit kanina. Kayo by the millions, and then yan lang kaya nyo? Come on. Kapalit, maraming taong namatay, maraming mga nasugatan. Yan bang charity? Kung ipagpapatuloy, kailangan zero fatality na. Pero kung hindi man, kung hindi mapapangako, I agree with Senator Tulfo, kailangan na talaga itigil to. Hindi tayo pwedeng maging perwisyo. I'm a rider myself, pero tayo, dahil season riders tayo, dapat alam natin, may radar na tayo. Pagdating sa mga populated areas, dahan-dahan na tayo.
respetuhin natin yung mga lugar, kanila yan eh. Kung nais daw na magpatuloy ang aktibidad, dapat daw na siguruhin ng mga organizer ang pagkakaroon ng matibay na guidelines sa event at para sa mga participants. Iminungkahi rin ang pagsailalim sa physical at sa mental health assessment ng mga sasali sa aktibidad. Makakatulong din daw kung lilimitahan lang ang bilang ng mga kalahok. For next year or for some time, no? Gagawin po namin will be talaga pong we need to sit down with first with the LTO, with the PNP, with the tourism board. Lahat po siguro ng concerned agencies kailangan upuan to kasi talaga pong kailangan i-implement. No, implement natin kahit it could be harsh pero kailangan po nating i-implement para lang po to ensure yung safety ng rider and public. Bawal na yung politicians. Bawal na yung government officials. Bawal na yung mga taga-law enforcement. Bawal. Tapos, quality over quantity. Kahit na kunti lang kayo, balik nyo sa dati, 200 lang versus ngayon, libo-libo. At least mas madaling control, manageable. Huwag na yung libo-libo. Tapos dapat well-disciplined, well-screened. Una nang sinuspinde ng Land Transportation Office ang driver's license ng ilang participants at mga organizer ng nasabing aktibidad dahil sa mga naitalang aksidente at mga traffic violations. Mar Gabriel para sa 100% balita. Dito na tayo sa kompleto, 100%.